mo at ang bibi ko. Love you, pare. Biboy Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagbubulakbol. Mga estudyante na hindi nag-aaral ng mabuti, kaya nangangamuti. O ikaw ba, yes friend, noong nag-aaral ka pa, anong klase ng estudyante ka? Ikaw ba yung tipo na subsob ang mukha sa libro? Oo, subsob dahil nag-aaral ha, hindi subsob dahil natutulog sa klase. O yung todo bigay, di ba? Ika nga nila yung mga estudyanteng nagsusunog ng kilay. O hindi naman kaya ikaw yung sakto lang, di ba? Yung hindi palong-palo, hindi rin naman masasabing bano, ganon. O baka naman, ikaw yung aminado na bulakbol kang klase ng estudyante. Ay, ano bang ibig sabihin ng bulakbol? Siguro sa mababaw na kahulugan, bulakbol meaning hindi pumapasok sa eskwela, nagkakating kumbaga, walang pakialam sa pag-aaral, walang pagpapahalaga sa paghihirap ng magulang nila. Ganon siguro yung bulakbol, no? Kaya para sa mga yes pre natin na nakikinig na hanggang sa mga oras at panahong ito ay nag-aaral pa pero yung edukasyon ay binabaliwala, para sa iyo ang gabing ito. Kala mo ha? Oo, lesson sa umaga, lesson pa rin sa gabi. Well, hindi naman ako umaasa no, na makikinig ka sa akin at ibabalin mo ang buo mong atensyon kasi hello. Kasi sa magulang nyo pa nga lang at teacher ninyo, hindi na kayo nakikinig, sa akin pa kaya. Wala akong magagawa pero kahit papaano, umaasa ako na sana matauhan ka, 'di ba? Matauhan ka sa mga sasabihin ko at kahit papaano ay marinig mo yung iilan sa mga mababanggit ko sa usaping ito. Kahit hindi mo napakinggan ng buo, alam ko naman na wala kang tiyaga. Alam nyo mga yes friend, ito lang ang masasabi ko. Ito lang ang masasabi ko pero alam kong mahaba-haba yung mga sasabihin ko. Kaya humanda kayo. Paalala sa atin ng usaping ito no, na para sa mga estudyanteng nakikinig na hindi nyo ikakapahamak. Hindi ikamamatay ng buhay mo kung pipiliin mong mag-aral ng mabuti. Walang masamang maidudulot sa'yo o walang masamang epekto kung sisipagan mo sa pag-aaral. Yes, it is okay to enjoy life. Yes, it is okay to make friends. But piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Yung mga taong magdudulot ng impluwensya sa'yo. As much as possible, dun ka sumama sa mga taong may maganda at mabuting epekto. Also, while enjoying life, while making friends, make sure na nagagawa mo ng maayos yung responsibilidad mo bilang isang anak at bilang isang estudyante. Walang iba kundi ang mag-aral ng maayos, mag-aral ng mabuti, mag-aral ng maigi. Habang yung magulang mo ay nagpapakandahirap rin na gawin yung tungkulin nila para sa'yo. Magtrabaho, kumayod ng kumayod. Para ano? Para matustusan yung mga pangangailangan mo. Kumbaga, cooperate. Makipagtulungan ka sa kanila, suklian mo ng maayos yung ginagawa nila kasi totoo naman talaga na para sa iyo rin yan. Ikaw din yung magbe-benefit dyan. Hindi mo ikamamatay yung idea na mag-aaral ka ng mabuti, matututo ka, tatalino ka. Hindi mo ikakapahamak yun.
Pero kung pipiliin mo na tumaliwas sa tama, mapabarkada sa mga taong masasama, bumarkada sa mga siraulo, sinasabi ko sa iyo, mapapaikli lang yung buhay mo. Yung magulang mo, sasakit pa yung ulo. Malamang sa malamang, from this moment may isip ka na. Alam mo na yung ginagawa mo, alam mo na yung tama sa mali kahit papaano. So ayusin mo yung mga desisyon mo. As early as now, hubugin mo na yung sarili mo sa pagpili ng nararapat at dapat mong gawin. 'Di ba? Kasi alam nyo, kapag nagkaroon na kayo ng sarili ninyong anak at sarili ninyong pamilya, kapag naranasan nyo na yung hirap kung paano kumita ng pera, masasabi nyong, shucks, totoo nga yung sinasabi ni Vilma. Sino si Vilma? Si Vilma yung mama ni ano? Diba? Totoo yung sinasabi ni Vilma sa isang pelikula na sa tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihit-hit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung pera mo sa barkada mo, sa mga walang kwentang tao, sana iniisip mo rin yung perang pinaghirapan ng magulang mo. Sana maisip mo rin kung ilang pagkain yung tiniis nilang hindi kainin para lang may perang maitustos para sa'yo. See? Para sa'yo lahat yun. Tapos tinitake for granted mo. Such an ungrateful person. Nag-English, masabi lang na nag-aral ng mabuti. Diba? Ilang pahinga yung ipinagpaliban nila. Para lang kumita ng pera, para lang may baon ka. Baon mo na ginagamit mo saan? Sa alak? Sa sigarilyo? Sa pagbubulakbol mo? Hindi ka ba nakokonsensya doon? Na yung pinangbibisyo mo galing sa pinaghirapan ng magulang mo? Kaya again, hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon ka pa, habang nasa estado ka pa ng pag-aaral, sana naman patunayan mo na talaga namang natututo ka at may napapala ka sa pinapasok mo sa eskwela. Kung pumapasok ka, ha? Hindi ko sure. As early as now, more than your school lessons, dapat mo nang matutunan na pahalagahan yung pinaghihirapan ng magulang mo para sa'yo. Kasi ibang klase ng lesson sa buhay yan. Yan yung lesson sa buhay na hindi mo matatagpuan sa loob ng 4 na kanto ng sulok ng silid-aralan ninyo. Yung ma-appreciate mo yung hirap ng magulang mo para sa'yo. Hindi biro ang magbigay ng baon or allowance araw-araw. Hindi madali ang bumuo at mag-ipon ng pangmatrikula tapos mapupunta lang sa wala. Nakakasama ng loob. Nakakapanglumo. Huwag kang talipandas. Huwag mong i-take for granted yung efforts na ginagawa nila sa'yo. Kasi again, for the nth time, para sa'yo rin yan. Ikaw din yung magdadala niyan. Hindi habang buhay yung magulang mo. Dahil hindi habang buhay nandito sila sa mundo, darating yung pagkakataon at oras na mamumuhay ka ng mag-isa, ng solo, nang wala na sila sa tabi mo. Pero ngayon pa lang, sinisigurado na nila na magiging maayos ka sa hinaharap. Magiging maayos yung kinabukasan mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kayamanan na hindi man nanakaw ng kahit sino, yung talino. Yung kaalaman na pwede mong baunin kahit saan. Yung kaalaman na hindi mauubos, hindi mawawala. Yung kakayahan na tumayo ka sa sarili mong paa. Doon palang proud na sila. Diyos ko por santo. Ano bang ginagawa ng batang ito? Galit na galit si Biboy Bibon. Well, naging estudyante din naman ako at masasabi ko hindi din naman ako yung tipo ng estudyante na perpekto, pero somehow alam ko yung ginagawa ko na nag-i-effort pa rin ako sa pag-aaral. Hindi ako sobrang talino. Hindi ako yung nagkakandara pa para maabot yung tughatog ng honor list.
But still, I am doing my best. Kung gaano kabuhos yung effort na ginagawa nung nagpapaaral sa akin, ganun din yung ginagawa ko. Nare-reciprocate ko. Kasi ang sarap sa pakiramdam na nagiging proud sa'yo yung mga taong naghihirap at nakikita nila yung pinaghirapan nila sa pamamagitan ng mga bagay na binabalik mo. Katumbas nung ginawa nilang hirap para sa'yo. Kaya ikaw, kung ikaw yung klase ng estudyante na walang ibang iniintindi kung hindi ang mag-aral, ang swerte-swerte mo, ang palad-palad mo. Promise. Kung tutuusin ang edukasyon ay isang karapatan, di ba? Karapatan naman talaga yan ng kahit sino, pero ang realidad, nagmumukha na itong pribilehiyo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lahat kasing swerte mo na well provided. Maraming gustong mag-aral pero walang pampaaral. Ayaw pa sanang magtrabaho sa murang edad pero kailangan. Pinagsasabay yung pagtatrabaho at pag-aaral para lang may pangbaon, para may pangmatrikula, para lang may pangambag sa mga gastusin ng pamilya. Tapos ikaw, binabaliwala mo lang ang baba-baba ng tingin mo sa diploma. Well, for others, ito yung klase ng papel na hindi basta-basta makukuha. Pinaghihirapan. Ang dami ko pang gustong sabihin, no? Pasalamat ka, yung oras natin limitado, pero kutusan. Charot lang. So bottom line, mga yes friend, para sa mga estudyante, simple lang naman. No? Value your education. Yun lang talaga yun. Yun lang yung punto ng usapan natin ngayong gabi. Value your education. Everything will follow. Ang pagpaparangal mo sa pag-aaral ay pagpaparangal mo sa magulang mo at sa sarili mo. Take note of that. Again, uulitin ko, just in case hindi pumapasok sa kokote mo, ang pagpaparangal mo sa pag-aaral ay pagpaparangal mo sa magulang mo at sa sarili mo. Gets mo? O papaulit ko sa iyan bukas. Assignment mo yan. Pag yan hindi mo naintindihan, ewan ko na lang. Ay, nako. Ewan ko ba sa'yo? Sana no, mapagtanto mo one of these days na yung pag-aaral hindi lang yan basta, aral lang naman yan. Hindi naman dito matatapos ang buhay. No, it's a big part of your life. Kaya nga ang haba ng panahon na ginugugol natin sa pag-aaral, di ba? Kasi malaki yung impact niyan sa pagharap mo sa totoong mundo. Kaya mag-aral ka ng mabuti, ha? Kaysa naman yung mga grades mo, puro palakol. Paano ba naman? Mas inuuna mo yung pagjaja. Ayan kasi, kaya yung grades niya puro palakol kasi inuuna yung pagjaja. Pagja-jamming kasama yung barkada sa inuman. Ikaw talaga, napakalaswa na. Yan sinasabi ko sa'yo, puro pagdating sa kalokohan, ang galing-galing mo, ha? Diyan ka magaling, ha? Diyan ka ililibing. Ay nako, kaya mag-aral ka lang mabuti, yun lang gusto kong sabihin. Para paglaki mo, hindi ka mabibiktima ng mga corrupt na politiko. Oo. Hindi ka nila mabobola-bola. Yan, kasi alam mo yung tama, alam mo yung sarili mong prinsipyo, alam mo yung sarili mong pinaglalaban. Ganon. O siya, yes, friend, 3 oras na bibitay mga ating pinagsamahan. Class dismiss. O, uwian na, tama na ito. Alam ko namang sa 100% ng sinabi ko ay 10% lang ang pumasok sa kokote. Charot. Charot lang. Yes, friend, magkasama at mag-arinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Oras natin, 11:44.